beloved Boss Mike Cervera. Ewan ko kung kilala nyo to. Oh. Ito, feeling ko may topak ito. Ito po yung laging sigaw ng sigaw na akala mo mga kababayan, laging may kaaway. Yung bang mga kababayan, ano ha? Ito sigurado sinusuka ng mga Ilocano. Malamang ito kamag-anak ni Norman Mangusin, ano? Oo. Meron lang sigurong lamang ng konti ito. Pero mga kababayan ko, parang Norman Mangusin din to. Pakinggan natin to mga kababayan ko. Itong mga, sabi ko nga sa inyo, mga nagpapasikat dahil meron pong mga balak na mga tumakbo sa mga posisyon. Meron pala tayong president. Tingnan nyo, ang tanong niya sa sarili niya kung di ba naman bobo to, meron pala tayong president. Bobo ka talaga. Abogado ka pa naman. Tao ka mo ha. Bungad na bungad pa lang, tanong niya, may presidente pala tayo. Kailan ba nawala na nagkaroon na nawalan tayo ng presidente? Sige nga. Ipaalala nyo nga sa akin, mga kababayan ko, baka naman, hindi ko lang namamalayan na bigla pala tayong nawalan ng presidente. Di ba? Kasi kung mayroon man nawawala, meron namang kapalit agad, di ba? Nung nawala si Apolacay, Cory agad yung nanumpa. Nung nawala si Erap, si Gloria agad nanumpa. Di ba? Nung natalo si Digong, si Pangulong Bongbong agad ang Pangulo. O kita nyo? Nung nawala si Pinoy, si Digong agad ang Pangulo. Ang pinaka-worst na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Diba? Tama ba, Pimi Busto? Oo. Eto na, pakinggan natin, mga kababayan ko. Meron pala tayong president. Biglang nagpakita si President BBM. Kita nyo mga kababayan, hindi. Saan ba nakatira to? Kita nyo yung mga twiran, meron pala tayong president. Biglang nagpakita si President BBM. Kung di ka ba naman tangat bobo, araw-araw nasa media. Araw-araw, makikita mo, ini-interview siya. Araw-araw, nagtatrabaho siya. Araw-araw, makikita mo, nag-i-inspection siya. Di tanga nga ito. Tanga, mga kababayan ko, nuknukan ng tanga ito. Pero tanungin mo yung sarili mo, meron pala may presidente, araw-araw nakikita namin. Nagre-report sa taong bayan, nag-i-inspection sa mga proyekto kung saan-saan, at laging nandoon sa mga programa ng gobyerno para ipaabot ang tulong ng gobyerno sa mga mamayang Pilipino. Nasaan ka ba nakatira? Baka naman sa ibag mong yan, ginagawa mong umaga ang gabi, kaya wala kang makita. Tama, mga kababayan ko? Tingnan nyo naman yung ibag. Mukhang hirap na hirap ding manira. Oo, baka gusto sumikat, malabo, pag bobo, wala. Ayan yung banat niya umpisa pa lang, ayaw ko nang ituloy Kasi umpisa pa lang, kabubuhan na. What more yung nasa gitna at nasa dulo? Di kabubuhan lahat yan. Meron pala tayong president. Biglang nagpakita si President BBM. Kita nyo mga kababayan ko. Meron pala tayong president, biglang nagpakita si President BBM Eka. Bubo! Diba? Sa Malacanang lang mga kababayan, palay ang pa-presscon yan. Si Pangulong Bongbong. Sa mga pinupuntahan, napakaraming mga nakasunod na media dyan. Hindi naman maitatago yung mga pagtatrabaho ng Pangulo araw-araw. 2 days na lang, meron na pang malaking rally at sinasabi nila magkakaroon ulit ng People Hour. Okay, tanyo mga kababayan ko, kung di ba naman bobo to,
pinaniwalaan nyo sinasabi natin na kahit na maghubot-hubad kayong lahat, kasama yung mga kulto nyo sa kampo ni Duterte, hindi mangyayari na mapapalitan nyo si Pangulo. O, kita nyo? Ayan o. Abay, paniwalang paniwala na magkakaroon daw ng people power para mapalitan si Pangulo. At yun nga, naghanda na yung pong Vice Presidente na si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Nagsuot na po ng barong para po sa kanya daw panunumpa. Ayun, mga kababayan ko, nahuli ho yung kanilang mga inupahan na mga mercenary. Yung pong mga bandido, mga kababayan, huli. Baka matanggal daw si BBM sana dito, idol. Kita mo mga kababayan ko, banat na banat pa lang. Natanggal ba? Ha? Natanggal ba? Ay na, oo. Pwede ko bang murahin ito? Oo. Mga kababayan ko, may tama yata sa ulo to eh. Oo. Si Big Daddy, ayaw niyang mag-aayos sa kanyang daddy. Kita niyo. May sapak mga kababayan, sabi ko sa inyo eh. Di ba kayo nakakapansin mga kababayan, halos lahat ng mga kulto ni Duterte, kagaya nito, si Meow Meow, si Lebeste, mga kababayan ko, abay lalayo pa ba kayo? Si Sara Duterte na nga lang mga kababayan ko, halatang halata na, kaya nga tinawag ni Attorney Claire na kapag nagagalit, nagiging mukhang Chucky. Kita nyo? Mahina ulo nito. Feeling ko, itong si BBM, ngayon lang nagpakita yan kasi ayaw niyang matanggal sa big rally ng November 16, 17, 18. Ay, nako yung rally nyo nga hanggang 2 araw lang. Mali ka, kita mo, ano nangyari sa rally nyo, di ba? Hininto ni Manalo. Bakit? Kasi, ano nangyari? Hindi yun yung pinag-usapan. Di ba nagngangawa sa rally? Ano sinabi mo? Ilocano ko. Sabi niya ganun, Ilocano ko. May Ilocano ba rito? Walang sumagot. Sumama sa puro Bisaya. Alam niyo yun, nakatatlong tanong muna siya. Siguro na-realize ng mga bobo, kasi nga bobo sila, hindi nila magets, Sabi nito sa rally, may mga Ilocano bang katulad ko rito? Sabi, mga kababayan, unang tanong, walang umimik, mga kababayan. Paano? Yung mga sinamahan, puro Bisaya. Ikalawa, may mga Ilocano ba? Wala pa ring umimik. Nung ikatlo, sinenyasan na sumigaw kahit mga Bisaya para hindi mapahiya. Diba? Nakakahiya ka. Oo. Wala. Mahina. Nung ikatlo, nagsigawan yung mga Bisaya. Doon pa lang nila na-realize na kailangan pa rin nila na sumigaw para sabihin na maraming mga Ilocano na sumasama sa kanya. Kulang talaga sa briefing. Di ba? Kulang sa briefing Pero ang tanong, maganda ba yung performance niya o hindi? Maganda para sa aming mga naniniwala dahil ang mga ginawa ni Panong Bongbong namin ay hindi nagawa ni Digong. Si Panong Bongbong lumalaban kontra droga ng walang patayan. Hindi katulad ni Digong, yung kanyang ginawang paglaban sa droga ay puro patayan. Kaya ngayon, ang nangyayari, pati si Kian de los Santos, pinatay niyan. Ano ang maganda ron? Kung ikukumpara lang naman kay Digong, nagbigay ng sandamakmak na mga titulo ng lupa at winave yung mga utang ng mga magsasaka na hindi nagawa ng idol mong si Digong. Maganda ba yon? Oo, para sa amin. Ngayon, ang tanong,
Nagawa ba ni Digong na mamahagi ng mga titulo ng lupa? Hindi. Bagkos, nangamkam sila ng mga lupa para gawin nila na pogo site para sila'y kumita. Tama, mali. Tama, mali. Ngayon, si Manong Bongbong ay hindi kumuha ng in-check na maging economic advisor. Bagkos lahat ay tunay na Pilipino. Ano ang ginawa ni Digong? Kumuha ng Michael Yang para nga naman protektahan yung kanilang negosyo na pagpapasok ng mga droga dito sa Pilipinas para ibenta. May ganun bang issue si Manong Bongbong na si Digong ay nagkumuha ng Michael Yang na mangalaga sa pagbebenta ng droga? Walang ganun. Sino masigit? Si Pangulong Bongbong. Sige nga. Si Manong Bongbong pinahinto ang pogo na pinagkakakitaan ng pamilya ni Duterte. Anong ginawa ni Digong? Kinupkop niya yun. Ang sabi pa niya, malaki ang kikitain ko dito. Nadulas pa nga si Roque na ito daw ang pinagkukuha ng isa para yumaman si Duterte. Nadulas siya. Alam nyo yan. Ngayon, ang tanong, anong kaibahan? Si Manong Bongbong pinasara ang Pogo Hub sa lahat ng kapuluan ng bansa. Ano nangyari? Kinupkop pa nga ni Roque yung mga mastermind diyan sa Pogo sa Pampanga. Nahuli yung nagpapatakbo sa kanyang rest house mismo, nakakampi neto na nagpapakilalang abogadong Ilocanong tanga. Tama, mali. Yan, sinasabi ko sa inyo. Kung pangangatwiranan lang mga kababayan, wag na tong mga DDS ang panoorin ninyo kasi ililigaw kayo. Diba? Ano pa? Marami pang iba. Si Duterte nagpagawa ng pabahay, hindi natapos. Ayun, ano nangyari? Tinubuan ng kabuti, tinubuan ng mga talahib, yung mga bobong nawala, yung mga tiles wala, bintana wala, pinto wala, CR wala, lahat wala. Anong ginawa ni Manong Bongbong? Nagpatayo ng maraming kabahayan. Kabahayan na disente. Merong palaruan, merong ospital, may palengke, may eskwelahan, may internet. Saan ka pa? Alin ang mas mabuting ginawa? Si Manong Bongbong o si Digong na idol yung kulto ni Duterte? Bubo! Bubong Ilocano na abogado daw ito. Putik na yan, nakakahiya ka. Siguro mga kababayan ko may masamang karanasan. Oo, siguro, tingin ko may mga violation ito na gusto niya absueltoin siya ni Pangulong Bongbong. Hindi naman kasi gano'n ang mga Marcos. Pag may kasalanan ka, may kasalanan ka. Ganon, di ba? Eto. Ilocanong abogado daw, pero nuknukan ng tangat bobo. Our beloved Boss Mike Cervera.